Minsan, tahimik ka lang nakaupo, tapos bigla mong maiisip, ang tagal ko nang nagtatrabaho pero bakit parang wala pa rin akong naitatabi? Hindi naman zero effort, hindi ka rin pabaya sa pera. Pero every time na susubukan mong mag-ipon, parang may humihila pabalik. Parang kahit anong gawin mo, laging may sumisingit na gastos. At ang pinaka-confusing part, hindi mo siya mapangalanan. Hindi mo masabi kung saan ka nadadapa. Kasi kung tutuusin, wala ka namang ginagawang sobrang mali. Usually, ang unang conclusion natin, kulang kasi. Kulang ang sahod, kulang ang opportunity, kulang ang pera. At minsan, valid yan. Pero kung doon lang tayo titingin, may hindi tayo napapansin. Kasi may mga taong pareho lang ang kinikita, pero may naiipon. At may iba, mas malaki pa ang income, pero mas sabog ang finances. So clearly, may ibang factor na naglalaro at hindi siya madaling mapansin. Hindi siya yung tipong isang malaking bad decision. Mas madalas, pattern siya. Pattern na naging normal. Hindi ka nalulugi sa isang malaking gastos. Nalulugi ka sa paulit-ulit na maliliit. Yung mga desisyon na hindi mo na iniisip, yung automatic na, yung parang bahagi na ng araw mo. Halimbawa, hindi mo naman sinasadyang gumastos ng malaki. Pero every time na pagod ka, may binibili ka. Every time na may konting extra, may reward. Pag may konting abala, automatic, shortcut na may bayad. At walang masama doon. Natural lang yan. Pero ang hindi mo nakikita, pinapatong-patong sila. Parang ganito, isang maliit na gastos, hindi issue. Pero kapag naging habit, nagiging system siya. At kapag system na, automatic na siyang gumagana kahit hindi mo iniisip. Ito yung dahilan kung bakit kahit anong tipid mode mo, bumabalik ka rin sa dati. Kasi hindi habits ang binabago mo, yung epekto lang. Pero may isa pang tahimik na nangyayari sa ilalim. Yung adjustment ng lifestyle mo. Hindi biglaan, hindi dramatic, pero tuloy-tuloy. Dati, okay ka na sa simple. Ngayon, may konting standard ka na. Dati, paminsan-minsan lang yung pa-reward mo sa sarili. Ngayon, parang bahagi na siya ng routine. At hindi mo napapansin na unti-unti, nag-iiba yung nakasanayan mo. At kapag tumaas ang nakasanayan mo, kahit tumaas din ang kita mo, hindi ka pa rin makaipon. Kasi hindi nagkakaroon ng space. Napupuno agad. Pero may mas malalim pa dyan. Yung paraan ng pagtingin mo sa pera. Ang gastos may instant na kapalit. May lasa, may saya, may ginhawa. Agad-agad. Ang ipon, wala. Tahimik lang siya. Hindi mo siya nararamdaman. Hindi siya nagbibigay ng excitement sa ngayon. Kaya kahit alam mong importante siya, hindi siya kailangan agad sa pakiramdam. At doon ka natatalo. Hindi sa logic, kundi sa timing ng reward. Kaya eto yung kailangan mong maintindihan. Hindi mo kailangang maging mas mahigpit sa sarili mo. Kailangan mo lang makita yung pera sa ibang paraan. Hindi bilang bagay na kailangan mong kontrolin, kundi bilang nagbibigay sa iyo ng kontrol. Yung 100k, hindi lang yan target. Hindi siya pang flex. Hindi siya para may maipost. Ito ay distance. Distance sa stress, distance sa panic, distance sa pagiging dependent sa next sahod. At once na makita mo siya ng ganon, nag-iiba yung decisions mo kahit hindi mo pilitin. Yung dating okay lang to, nagiging pinag-iisipan muna. Yung dating automatic, nagiging choice. At hindi dahil pinipigilan mo ang sarili mo, kundi dahil may mas malinaw kang pinoprotektahan. Hindi mo kailangan baguhin lahat sabay-sabay. Actually, mas effective kung hindi mo gagawin yun. Simulan mo sa pagputol ng nakasanayan. Hindi mo pa kailangang alisin. Pag-observe muna. Pansinin mo lang, kailan ka madalas gumagastos? Pag pagod? Pag bored? Pag may kasama? Kasi doon mo makikita, hindi pera ang dahilan. Emotion. Next, bigyan mo ng konting delay ang sarili mo. Hindi mo kailangang tumanggi agad. Sabihin mo lang, sandali. At minsan,
Sapat na yon para mabasag yung biglaang kagustuhan. Then slowly, maglagay ka ng konting pagitan. Kahit hindi malaki, kahit hindi impressive. Kasi ang goal mo hindi makaipon agad. Ang goal mo magkaroon ng space. At once na may space ka na, doon magsisimulang gumaan. Kung hanggang ngayon wala ka pang 100k, hindi ibig sabihin na napag-iwanan ka. Hindi rin ibig sabihin na hindi ka marunong humawak ng pera. Minsan, may mga bagay lang na sobrang naging normal na hindi mo na napapansin na sila yung humahawak sa'yo. At hindi mo kailangang i-fix lahat. Hindi mo kailangang maging ibang tao. Kailangan mo lang makakita ng konting liwanag sa sarili mong pattern. Kasi once na makita mo yon, hindi ka na babalik sa dati nang ganun kadali. At doon nagsisimula ang tunay na ipon. Hindi sa laki ng halaga, kundi sa pagbabago ng awareness. At minsan, isang maliit na shift lang. Sapat na para makalayo ka sa cycle na paulit-ulit mong tinatakbuhan. Kwento muna bago pera. Dahil sa bawat maliit na desisyon sa pera, may kwento ng pag-angat.